Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Kapit po kayo mga kababayan. Maganda po ang ating pag-uusapan, matindi. At mukhang tutuluyan na po nila ang mga Duterte. Uunahin nila si Pangulong Duterte na maipakulong. Ang tanong, papayag kaya ang sambayan ng Pilipino? Hahayaan ba natin na makulong si Tatay Digong? Dahil po ang dami na pong may mga vlogger at ang daming mga nagsasabi na mayroon silang mga tip o anong tawag nito, information galing sa Congress, mga congressman. Siyempre may mga kaalyado pa rin dyan ang mga Duterte kahit papano, pero tahimik lang sila. Choice nila yun eh. Ayaw nilang sila ang pag-initan, ano? Dahil dito po sa bangag na administrasyong ito, sa pulboronic na ating Pangulo, na kapag ikaw ay pumalag, lumaban, talagang gugurgurin ka. Kapag ikaw ay humarang sa kanilang mga gustong gawin, talagang sasagasaan ka nila. So, dito sinasabi ng mga ilang kongresista at mga empleyado ng kongresista na talagang tuloy-tuloy yung kanilang plano. Ito po'y pinlano na nila last year pa. Sinabi na po ito ni Maharlika. Niningitian ko lang si Maharlika nung last year. Hindi pa ako gaanong naniniwala. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi totoo yung sinasabi ni Maharlika last year. Ganun ako eh. Hindi kagad ako naniniwala talaga eh. At hindi ko rin sinasabi parang hindi ko rin parang hindi ko rin sinasabi na hindi totoo yung kanyang sinasabi. Kumbaga pangiti-ngiti lang ako. Okay, parang gano'n. Pero unti-unti po nalalaman natin yung katotohanan at yung totoo pala ang sinasabi ni Maharlika. Last year pa ito. Sabi niya gugurgurin ang mga Duterte, ang mga kaalyado ng Duterte. Nakita nyo, nagurgur na si Kibuloy. Pati SMNI. Talagang totoo yung kanyang puting ahas. Mayroon talaga siyang puting ahas. At ito'y dumadami ngayon. Na sa kanya na lang nagtitiwala para maibulgar niya lahat ng baho, ng anomalya na ginagawa ng gobyernong ito. So, dito po, sa balita ng GMA News, o nga pala bago yan, kagabi, mga alas 9, maaga pa mayroon pong nahuli na, hindi pala nahuli, nakawala eh. Akyat bahay, magnanakaw. First time po ito, simula nung nakaupo pa si Pangulong Duterte. Ngayon na lang po nangyari ulit dito sa lugar namin. So, dito po, pagdating sa pagsupil sa mga kriminalidad, sa kriminal, matamlay, malata ang tugon ng gobyerno. At parang hinahayaan nila na lumaganap ang droga. Hindi ba? Nakakalungkot po. Dati, ang daming nangyayari rito. Sunod-sunod ang bukas kotse, yung mga kagamitan nila sa kotse, mga nakaparada lang kasi sa kalsada eh, yung mga kotse rito eh. Kaya nananakawan yung mga kotse. Pero nung umupo talaga si Tatay Digong, lahat yan nawala. Yung mga babae maglalakad ng tanghali, kasi aalis, babiyahe, biglang susundan o hihintuan ng tandem, riding in tandem, kuha na yung bag, hold up na. Yan po yung mga krimen na nangyayari dito. Puro nakaw po yan. Karamihan nakaw. Gawain po yan ng mga adik eh. Pantustos sa kanilang bisyo. Meron na naman po kagabi na talagang nakakalungkot. So dito po sa report ng GMA News, gumawa na po ang Department of Justice na pinangungunahan ni Secretary Boying Rimulya ang DOJ ng task force, no? Ito pong task force na to
para gurgurin ang mga Duterte. Ito po ay binubuo ng mga prosecutors at NBI agent. So binuo po ito ni Boying Rimulya pagkatapos po na umattend si Pangulong Duterte sa Quadcom, no? Biruin nyo, no? Kung hindi pa umattend si Pangulong Duterte sa Quadcom, wala sila talagang maikakaso. So dito, babrasuhin na nila ito kahit hindi katanggap-tanggap dahil daw mayroong inamin si Tatay Digong na mayroon siyang pinatay na 6 na tao. Di ba alam nyo yan, di ba? Pero inexplain na po, pinaliwanag yan ni Attorney Panelo na hindi yan tatanggapin sa korte kahit sino pa man ang magsampa ng kaso sa kanya. Dahil wala namang pangalan siyang binanggit. Hindi yan tatanggapin dahil hindi naman niya pinangalanan, wala siyang pangalan. Sino ba yung pinatay niya? Paano tatanggapin yan? Sino magko-complain? At mahirap patunayan yan dahil wala ngang pangalan. Walang identity ng tao. At alam yan ni Tatay Digong. At yan ay hindi na sakop ng war on drugs dahil dati pa yan nung mayor pa lang si Pangulong Duterte. Kaya makukonfuse lang ang korte dyan, hindi tatanggapin. Alam talaga ni Pangulong Duterte, attorney yan. Kaya sabihin natin may pag-amin na gano'n, alam niya, hindi tatanggapin ng korte. Pero ipipilit ito ng DOJ, yan daw ang una nilang nakita at sasampahan nila ng kaso si Pangulong Duterte tungkol nga po sa extrajudicial killings, no? Na meron daw pinatay si Pangulong Duterte at yan ay nanggaling daw sa kanyang bibig kaya kakasuhan daw siya at ang ikakaso sa kanya ay non-bailable offense. Wala pong piyansa. Kagaya po ng ikinaso kay Kibuloy, talagang gurguran po ito. Hindi po pwedeng magsampa lang ng maliit na kaso after siya maaresto or pwede siyang mag-volunteer, punta na lang siya sa piskal, magbayad siya ng piyansa. Tapos parang wala, nakalaya lang din. Kaya aayaw nila ng ganon. Magsasampa sila yung non-bailable. Talagang ipapakulong nila, threatened sila sa mga Duterte. Kumbaga, yung kanilang hawak ngayon na power, yung tinatamasa nila na pwesto, hindi na po nila talaga pakakawalan. Yan ang sinabi ni BP Sara. Kumbaga, amin na to, amin na, hindi na namin to pakakawalan, forever na kami dito. Talagang sobrang swapang ang tindi ng ang pag-uugali. Pagbangag talaga, hindi mo talaga ganyan talaga yung isip. Kumbaga, hindi man ma-extend yung pwesto, yung pagkapangulo ni Bongbong Marcos. Hindi man gagawa sila ng paraan para ang umupo naman ay kaalyado nila, kamag-anak nila, at yung pwede pa silang magnakaw. Ang korupsyon, grabe. Hindi lang bilyon ang nawawala sa gobyerno natin, sa pera ng bayan. Trilyon. At yung kalahati dyan, o halos kalahati ng ating budget, inutang pa. Uutuin lang nila ang tao, mamimigay ng ayuda, which is galing din naman sa atin yun. Na parang lumalabas sila yung hero. May padrama-drama pa, umaakap pa si Tambalos Dos. Nakala mo sa kanyang galing pera. So, dahil itong kapangyarihan nila, yung pwesto nila ay nasa kanila ngayon, sabi ko nga sa inyo, hindi na nila ito pakakawalan. Kahit labag sa batas, wala silang pakialam. Basta inutos, gusto ko ganito,
yun ang mangyayari. Nai-imagine nyo yung mga ugali nila? Sa Quadcom, sa mga hearing nila, wala nang sinusunod na rules. Kumbaga, pinapatay na nila ang demokrasya. Wala na tayong demokrasya talaga. Kahit anong gustuhin nila, kahit mahirap yan, kahit labag sa batas yan, talagang pag ginusto nila, dapat mangyari. Kaya, lahat gagawin nila para manatili sa pwesto. Yun po ang matindi. So, kung gugurgurin nila si BP Sara, si Tatay Digong ipapakulong, si BP Sara ipapa-impeach, at pag napa-impeach nila, baka hindi pa yan matuwa, kasuhan pa yan para maikulong talaga sa kulungan, gagawin nila. So ang pag-asa na lang natin ay people power kapag nangyari po yan. Pero meron pang isa. Ngayon, sa people power, kung hahayaan natin na makulong na lang sila, na hindi tayo kikilos, ewan ko kung anong mangyayari. Meron pang isa. Kung walang people power, dahil parang sobrang labo na magtagumpay ng people power, militar. Yan na lang po ang pag-asa ng mga Duterte. People power at militar. Kung hindi kikilos ang militar, hahayaan nila na mamuno pa rin, manatili ang mga Marcos, Romualdez, na alam naman nila na puro anomalya ang ginagawa. Kung hindi sila kikilos, wala na akong maisip. Pero kung sakaling kumilos sila, no, dapat ito po ay may basbas ni Trump ng Amerika. Dahil pag sila nagtagumpay at walang kumilala, no, kung iuupo nila si BP Sara bilang presidente at walang kumilalang bansa, maaaring hindi magtagumpay si BP Sara sa kanyang pamumuno. Kailangan unang-unang magkaroon ng basbas sa Amerika. Ang Amerika pa rin ang pinaka-powerful na bansa, na country dito sa ating mundo. Kailangan po yun. At mas maganda ang tsansa kung may basbas ni Trump. Dahil napakinggan ko kay Ka Eric, baka Marso ay paaresto na nila si Tatay Digong. Isasama na rin nila si Bato at si Bongo. Dahil si Bato at si Bongo, mananalo po yan bilang senador. Ayaw nilang mangyari. Gusto na nila talaga makontrol ang Senado para sa impeachment ni BP Sara. Gusto nila, kasi ang dami. Kailangan 2/3 ng senador ang bumoto na para ma-impeach si BP Sara. 16 senator po yun. Ang hirap po yun. Mahirap po nila makuha yun. Kailangan makontrol nila yung Senado, maipanalo nila yung mga senatoriables nila para pag naisalang na si BP Sara sa impeachment, makasiguro sila na makakuha sila ng 16 votes, no, or 17 votes. Para naman hindi ma-impeach si BP Sara, kailangan makakuha sila ng 8 votes lang, 8 votes or 9 votes. Hindi ko alam kasi parang magkakaroon ng tie. 16-8, 24 lang po ang senator. So anyway, sa madalit sabi, gugurgurin nila yung dalawang senatoriable na parang kumbaga lamang na ang panalo nila, si Bongo at Bato. Kaya sinisira din nila yung dalawang tao na yan.
So yun ang plano nila. Talagang ipapakulong nila si Tatay Digong. At alam naman natin, marami siyang nakalaban. Oligarko na lang. Maghihiganti yan eh. Nandyan pa rin yan sila. May galit pa rin yan. Yung mga kinalaban niyang politiko, andyan ang mga Dilawan, si Dilima. May mga galit pa rin yan. Si Trillanes na hirap manalo sa eleksyon. Ilang beses na siyang natalo sa eleksyon. Ngayon, matatalo pa rin siya. Masaya na siguro siya pag nakita niyang naipakulong si Tatay Digong. Dahil si Tatay Digong ang sumunog sa kanila. Talagang sobra ang galit nito sa mga Duterte. Basta yung mga nakalaban ni Pangulong Duterte, mga adik, mga drug lord, yung mga mga oligarko nga, mga politikong sinunog niya, mga pinagmumura niya, naghihiganti po talaga sila ngayon. Okay lang naman daw, sabi ni Pangulong Duterte, mabulok siya sa kulungan eh. He is willing to rot in the prison. Yan ang sabi nila, ay sabi niya. Kaya, kumbaga, wala nang mawawala sa kanya eh. Matanda na siya. Kaya, willing na siya makulong. Kumbaga, aakuin niya talaga yung galit ng lahat, aakuin niya. Huwag na kayong magalit sa mga pulis ko, sa mga sundalo ko, sa akin na lang. Kaya lang, ano mangyayari sa bayan natin kung manatili sila? Kita-kita po natin ha, wala pang 3 taon itong si Pulboronic na pinuno natin. Wala pang 3 taon. Nakita na natin kung gaano katakaw ang gobyerno niya sa pagnanakaw. Kita-kita na natin yan. Grabing nakawan. Grabing korupsyon. Tapos, ang matindi nun, hindi pa tinutugunan itong illegal na droga. Parang pinapalagana pa nila. Ano, tumanggap ba ng campaign fund? Ha? Ang ating presidente na galing sa drug lord? Hindi ba? Kasi may balita ako, si Noynoy Aquino tumanggap dati ng contribution fund, campaign fund galing sa drug lord. Hahanapin ko po yung clippings na yan. Next vlog. Hahanapin ko yan. Sana nandoon pa. No? Sana nandoon pa. Okay, hanggang dito na lang po. Bahala na siguro si Batman, ano? Kung makulong si Tatay Digong, hindi natin alam. Pero sana hindi naman payagan ito ng Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. Magkita-kita po tayong muli. Ako po si June. See you po next time.